Broken phone. I gotta fix it. And this is the place. I need to fix my phone. Yes, sir. So it's not charging. I think this part's broken. Yes, check for sir. Yo, good day guys, and ito po muli si Daddy Vin and muli kayong pagbabalik sa Daddy Vin channel. So itong video na to ay galing kay Daily Max, and isa itong vlogger, no, and sira daw yung kanyang cellphone, which is isang klase ng iPhone, no, and dito ang singil daw sa kanya guys ay 5,000 pesos. Ngayon ang daming nagrarant dito sa comment na sobrang mahal daw. Ngayon titingnan natin kung ano ba talaga, o sabi nga natin kung sakto lang ba, o sobra nga ba, o taga ba, o kulang ba yung singilan na ginawa dito sa kanyang iPhone sa vlog niya na to. So itong lugar na to guys ay sa Green Hills. I think sa Green Hills to, no? Pakicorrect ako kung mali ako, pero ganyan kasing itsura ng mga ano doon, mga shop doon sa Manila, sa Green Hills. So tuloy natin. How long does it take to fix? Wait, sir. No power. No power. Yeah, it's dead. Dead. That's why I think the where you plug in is broken, because it doesn't take any power. Paldi! Go to him. Okay, sir. Okay, thank you. No power. Okay, isang mapapansin nyo, sabi nung nag-check up, no power. Kasi nga meron silang ginagamit na monitor doon na pag i-charge mo, meron din tayo sa shop na pag i-charge mo yung unit, makikita namin kung may response o wala. So nakita niya walang response, at isang mapapansin niyo dito, ipinasa niya dun sa kabila. Okay, marami silang shop dito na kung hindi ako nagkakamali, iba-iba sila ng specialization, no? Ganyan dyan sa Green Hills. So tingnan natin. Are you my man? Here you go, brother. Tanong ka lang po, ma'am, dito po. What happened, my friend? So it stopped charging. Oh, stop charging. Yeah, and now it's dead. Okay. Yeah. Thank you, brother. What happened? You broke out or totally not charging only? Just it all stopped charging, and so battery died. Okay. Yeah. First, we check free checkup. Okay, can do free check and then tell me. Okay. How long does it take to fix? Maybe 1 to 2 hours. Okay, no problem. Andy, is your name Andy? Okay, Andy boy. Andy boy, we got Andy boy. Okay, dito sa part na to guys, bubuksan na nila yung cellphone, no? And bago natin ituloy yan, sinabi pala niya na hindi na nagcha-charge, then hindi na nabubuhay. Okay, and then makikita nyo mamaya kung anong gagawin nila dito. Pero bago nila buksan yan, may kikwento muna ako sa inyo. Kahapon yata yun or no, isang araw, merong isang customer na parang nun ko lang nakita sa shop, no? And may dala siyang iPhone 14 something, iPhone 14 Pro yata or something, parang ganito rin eh. Ang birada niya sa akin, baka pwede daw palinisan lang. Okay, baka daw pwedeng palinisan lang. Nagulat ako, sabi ko bakit naman natin lilinisan, kasi kuya ayaw mag-touch or hard touch siya, kasi baka mamaya natanggal lang yung connector, ganyan. Then marami pa siyang sinabi. Then sinabi pa nga niya na technician siya, pero sabi niya wala lang na technician, no? Parang dito sa amin kwatit tawag nila. So okay lang, sabi ko kung gagawin natin yan, pwede naman, pwedeng subukan, pero kung bubuksan natin yan, medyo mataas yung labor. Syempre umaasa siya na medyo mababa yung singilan, dahil nga syempre technician din daw siya. Ang sabi ko sa kanya ay 1,000. Ngayon nagulat siya. Ngayon parang ayaw niya ng ganun. Sabi ko kasi, alam mo, pag mga ganyan diskarte, ayoko. Bakit? Kasi sabi mo kasi linisan lang, then nung nalaman mo na 1,000 yung bayad, which is I think sakto lang naman dun sa unit, linis lang pero 1,000 yung bayad, parang ayaw mo. Pero ganun talaga, dahil mahal ang mga cellphone na yan guys. So ibig sabihin, kung madadali mo yung LCD nya, pwedeng sobrang laki ng gastos. 10,000 guys, posibleng gastos mo kapag nadali mo yung LCD ng mga unit na ganyan. Okay, tuloy na natin to. So umayaw na nga pala siya. So ibig sabihin, hindi na namin itinuloy, kasi sabi ko, pag yung mga ganong attempt
No, yung mga ganong attempt parang may something. No, ayoko nang ganun. Yung parang baka pwedeng palinisan mo lang, ganyan. Pero hindi ko kinagat. Diba? Tuloy natin. Watch you open. I've never seen Open na before. niya. Sobrang liit ng tornilyo niyan. Ano? 14. 14. Pwede bang medyo bilisan? Para kasama ka. Ano na? Play speed settings. We get the machine for... Wala. Okay, cool. This is my first time to see. Kailangan daw ilagay So sa this is the machine. Okay, yan yung machine na ano. So they'll sit in there and Parang pop it on. ipinupull out niyang ganyan yung LCD. Pero sa mga katulad namin na walang That's how you ganyan, don't lose them, right? usually guys, Okay, prying you stick tool it lang. right there. They're so small. Kabisahan lang, alamin mo I was kung doing nasan something yung like crazy. ano. I was wondering how they kept up with that. So that's actually going to suction, and he's going to pull that, so Yeah. add some pressure and just pop it off. Ay, what does nilalagay that niya do? ng lighter fluid For... To help pull off. Okay, cool. para mas lumuwag yung sticker. Oh yeah, it's working now. Oh yeah. Can't use the banana. Kaya niya pinipihit yun guys para habang pinipihit niya ganyan nilagyan niya ng anong tawag dito ng lighter fluid. Yung lighter fluid kasi ipe-penetrate niya yung mga sticker o yung mga adhesive dun sa paligid ng LCD nung pinakang frame ng LCD. Then dahan-dahan niyang pipihitin, no. Then saka yun saka siya matatanggal dahan-dahan. At karaniwang inaalam dito yung kung halimbawa wala kang ganitong gamit, no. And gagamitin mo yung prying tool, yung mga isinisingit-singit lang sa gilid. Karaniwan, aalamin mo kung nasan yung mga area kung saan nandun yung flex. Yun lang yung ginagawa dyan. Pero yun, ingat pa rin kasi maraming nasisirang LCD sa ganong procedure. Kahit dito naman, pwede pa rin masira siya. Pero yun, mas maganda yung ganitong may tool tayo. No? Tuloy natin. Oh yeah, so he can get in there. Kind of just taking that. I guess it's like glue in there. Tanggal na. Hindi. Ano tayo? Hindi naman pala iPhone X yun eh. Ha? Hindi iPhone X. Forward natin Yeah, na he's konti. holding it. Na lang pala yun. You need the long fingernails for this job. Thank you, Guapo Pole. And here's the inside. Inside your phone. How's it look? May sinabi siya dun tungkol sa mahabang fingernails. No, sabi niya, napansin niya yung mahabang fingernails. No. Karaniwan niya sa mga technician, sa mga pasin niya, may mahaba silang fingernails dito. Ako, hindi ako naganan. Hindi ko pinahaba ito kasi usually tools lang ang ginagamit ko. Pero, pwede pa rin naman yung medyo mahabang kuko kapag magtatanggal ka. Pero, malaking bagay pa rin yung may mahabang kuko sa mga technician. No. Tuloy natin. Good or bad? See your battery? Yeah. Okay. Remember guys, ang problema ng cellphone niya, nag-stop mag-charge. Then, wala nang, hindi na nabubuhay ngayon. Okay. Tingnan natin. And my friend in Canada. There are two friends in Canada. Oh, in Canada? Yeah. Which city? I don't know, but in Canada. Skip na Pull it natin. up na. For your security. Oh, really? Okay, so... Okay, dito, No one pinapipirma can take niya. your parts. Okay, That's good. for transparency, my friend. I'd rather them take my phone part than my body part, right? Where? This one. And this one too. Someone's gonna put an M and an M. This man. And this one too. Pinapipirma nila yun para sa security daw, no? Para hindi magkawalaan ng parts. Just in case na yung part na nakita niya na nilagyan niya ng pirma o sabi niya letter M, pwedeng pag napalitan yun, wala na yung kanyang isinulat. Ganun kasimple yung procedure nila dyan para sa security. No? Ewan ko. Pero, yun, pag minsan ginagawa rin natin yun. M, you gotta sign everything. That's funny. That's the first time I ever see that. Have to sign. Follow me, then we current first your motherboard. Okay, cool. This my friend Jackson, my friend. Jackson. Oh, what's up, brother? How are you? This the master. This master. So now he'll test it, see if it's battery or if it's the piece, Okay. right?
Okay, so we've got to see what's the problem with the charging. If the battery's not good, or if the battery's still good, then it's going to be another problem. Maybe the Okay guys, sinasabi niya dito na pwedeng baterya ang problema. Sa totoo lang, pwedeng ganun nga. No, pwedeng baterya ang problema. Pwedeng nagkaroon lang ng anong tawag dito. Pwedeng nag-freeze lang yung phone niya, no. Pero ewan ko, sila yung gumagawa eh. Tingnan natin Kasi pag minsan i-force restart mo siya, pwede na rin siyang magamit kaagad. Pero yung sa kanya kasi daw, as in blackout talaga. Ngayon, tingnan nyo kung ano yung papalitan. motherboard or the piece where you put in the charger. Okay, my friend. Oh. It's good. Your motherboard is good. Okay. Maybe the Good yung board. Okay, cool. So for battery and repair, how much does it cost? Maybe I give it to you for 5,000. 5,000. But there's a tendency that your files Okay. will erase. Okay. There's an important part. So dito nag-usap sila na posibleng palitan yung battery. No, pwedeng palitan yung battery. So tingnan natin. Here? Okay. I already have other stuff on another phone. Okay. Then you know the Apple ID. Yeah. Okay, it's better. Yeah. No worries. I have all my sexy pictures saved. Oh, come on. Mahalaga na tinatanong yun yung kung alam mo ba yung Apple ID, ganyan-ganyan. Kasi, just in case, no? Subukan pa natin pa. And then the battery indicator, the battery health, there's a tendency that will can. Okay. But we try our best to put up. Tama yung sinasabi niya na pwedeng wala na yung battery health niya kasi kung papalitan ng baterya, pwedeng mawala yung information ng battery health. Yung nakikita nyo kung ilang percent pa yung capability ng baterya. Karaniwan na yun. Pag nagpalit ka ng mga iPhone like ganyang katataas na klase ng iPhone, nag-unknown part siya. And the battery health. Okay, cool. 5,000? Yes, 5,000 only. Okay. I will never taga you because you in the PG. That's why I do it, right? To keep me safe. Never taga. Yes. Follow me. Okay. The master in battery again. Okay. Same person. Okay. Okay. Tingnan nyo magpapalit lang ng battery, ililipat nila dun sa kabila. No. So, ibig sabihin, sila yung master dun sa kabila. Magpapalit ng battery. Iba-iba yung ginagamit yan. Pero hindi ako sure kung ito ay isang shop lang na maraming tauhan. Kasi isang napapansin ko pala dito, no. Pwedeng pare-pareho sila ng uniform. So, parang may uniform. Ibig sabihin, para isang malaking shop talaga to. Panoorin pa. Over here, we got the people who work on batteries. It's kind of cool, but like all throughout this, you got different sections who specialize in different things. Like a hospital. There's an Yeah. ICU, emergency room. That's a pretty good Have a analogy. seat, my friend. Okay, thank you, brother. What's interesting is So, tama yung sinasabi niya, no? May iba-ibang, may iba-ibang tao na gumagawa. Pwedeng ganun sa isang shop. Mayroong isang nagsusoftware, mayroong isang gumagalaw ng hardware, mayroong isang nagsi-check up. Pwedeng siyang nag-check up ng mga unit, then magbibigay siya na, i-analyze niya, then magbibigay siya ng information kung ano yung posibleng gawin. And kung halimbawa software lang, ibibigay niya sa software technician na nandun sa shop niya. Kung hardware naman, may specialization yung isang technician na yun para sa hardware, no? Tuloy natin. so they said it was the battery, and I could have sworn it would have been the port where I tried charging it. But you know, these guys are professionals, so you gotta let them do their thing. All right, you gonna plug it in? Narinig mo yung sinabi niya. Ang sabi niya, hindi lang niya ma-charge. Pero bakit yung baterya ang pinalitan? Parang ganun yung pagkakaunawa ko Hindi lang niya ma-charge, pero nag-iisip siya kung bakit baterya lang yung pinalitan. Pero naisip niya na, sige, mga professional naman to mga to. So, panoorin pa natin. If it works, still good. Look at this, I gotta work in there. Everybody, 14 Pro. 14 Pro. Everybody needs that long fingernail to get in there. Just took his phone. Gotta see if it works. It's charging, so right now, it's not charging here. Yeah. It may be the Okay. So, dito, nakita nila, may issue pa sa charging port. Okay, guess nyo ba? So, sabi nung nag-check dito, nilagyan nila ng battery, then nung i-plug nila yung charger, hindi gumagana yung charging niya. So, panoorin pa natin. the piece where it puts in. Okay, so I have a...
It's messy, sorry. Nah, you're good, brother. I'm going to put your Normal lang yan. your motherboard. magulo. Your motherboard, I will put it here. So Okay. we need to make sure if it's not working. Okay. So that's my motherboard. Okay, so ang ginawa nila dito, yung motherboard ni Kuya, maliit lang yung motherboard niya, nasa bandang itaas, yung mga iPhone 14 Pro. Ililipat niya dun sa isang pwedeng pag-testingan ng motherboard niya kung mabubuhay ng maayos or mag-charge sa maayos. Doon nila mabe-verify yung isa pang problema. This is your motherboard, so we're going to try it if it's working here. Oh, it's charging, so maybe the problem is your charging flex. Okay. So it's this part right here that's the problem. Yeah. Okay. Big one. Okay, so isang mapapansin nyo dito, na-verify yung isang problema. Sabi niya dito, baka ang problema mo talaga ay charging flex. And hindi na natin tatapusin tong video na to. And ang pinalitan nga nila, charging flex. No? And siningilan siya doon ng 5,000. Ngayon, basahin natin yung mga chat. 5,000 na, sabi niya $100. So, sorry. Tama ba, mama? $100 is 5,000. Tama. Oh, $5,100 sabihin na natin na ganun siya. So, tingnan natin yung mga comments. So how Sabi dito mga comments, no? Ito basahin natin. Ito yung mismo si Daily Max. Sabi niya, love this place. Everybody's so friendly and informative. Okay naman yan. Ito, basahin natin itong kay Joshua Damaso, no? Ito yung pananaw niya, overpriced. Kumpara mo ba naman sa Android akala mo may alam sa paggawa mga ulul, sabi niya. So, hindi ko alam kung technician o hindi ito si Joshua Damaso, no? And, ewan ko. Hindi siya overpriced pag sa akin, no? Yan, hindi siya overpriced. You're saying it's overpriced. No, it's a fair price. Sabi ni YT Dragon. Some tech shops do 6 to 8K for only charging port. Original parts are expensive. Okay. Kasi nga guys, ito, tama yung sinabi niya, no? Yung mga unit na yan, pag pinalitan mo yan ng hindi, sabi nga OEM, yung tinatawag na OEM, magkakaroon yan ng issue. Mayroon akong mga pinalitan dati, no, na ibinigay sa akin hindi original yung tawag nila OEM part. Nagre-restart siya, may problema siya. Pag tiningnan mo yung crash information ng cellphone, may ginagamit kami yung Trio Tools. Pag tiningnan mo yun dun, makikita mo yung thermal issue. Ibig sabihin may hinahanap siya na hindi niya makita dun sa ipinalit mo. So ang gagawin niya, parang nagsha-shutdown siya every 3 to 5 minutes. Ngayon, nung ibinalik namin yung original, hindi na siya nagre-restart. So tama yung sinasabi niya. Sabi niya rin, it's not overpriced, it's a fair price. So sa iba daw sumisingil ng 6,000 to 8,000. Tama rin nun. Pwedeng mas mataas sa iba. Dito medyo cheap pa siya kasi alam niya na mas maraming competition dito sa area na to. Maraming nagsasabing overpriced tingnan natin iba dito. May mga nakakaalam naman na sinasabi na, guys, sabi nito ni Jojo, guys, it was not overpriced. They replaced with the original charging flex. They told it the phone is iPhone 14 Pro Max. So tama siya. Hindi talaga overpriced yan, guys, kasi sabi ko nga LCD niya nasa 10K mahigit, no? And yung charging flex niya na OEM, yung original, sabi natin original, ay mahal din talaga dahil hindi yun galing sa yung tinatawag natin na imitation lang or yung class A. Kasi hindi nga pwedeng kabitan ng class A. Pag ginawa mo yun, magkaka-issue sa unit, di ba? Okay. Ayan oh, you were in Green Hills. Di ba? Green Hills siya. Sabi ni Ching Chonghua. That's too much. Sa totoo lang, iba-iba yung reaction nila dito, no? Pero yun yung opinion nila, pero ang totoo, pag ako lang tatanungin, hindi siya overpriced, diba? Pag sa akin siguro baka mas mahal pa. Dito to yun, kasi dito sa probinsya mas mahal singilan dyan kasi sa Manila marami na competition dyan, kumbaga tabi-tabi na sila, so pababaan sila ng presyo dyan. So ibig sabihin
mura pa yun. Okay, so sa mga nagsasabing overpriced, sige, pananaw nyo yan, pero pagdating sa pamurahan, isa sa mga pinakamurang maningil dyan sa Green Hills, no. Itong iPhone 14 Pro Max charging port ay nagkakapresyo ng 5K sa kanila, no. And hindi ako sure kung kasama dun yung battery kasi parang ni-roll out na nila yung baterya. Parang na-isolate na kasi nila yung issue. So, posibleng hindi sila magpapalit ng baterya kasi na-trace na yung totoong issue. Okay guys, so yun yung hiwaga ng worth 5,000 na repair na yan. Charging flex lang ng iPhone 14 Pro. Yan ay nagkakahalaga daw ng 5K, no? Pero sa totoo lang, pwede ngang mas mataas pa sa ibang lugar. Depende rin sa technician na kausap mo. Pwedeng mas bumaba pa yung 5K, pero depende pa rin yan sa technician na kausap ninyo, no? Wala namang tinatawag na price range. Depende.